bulay-bulayin sa ating pong mga puso at isipan. Ang salita po ng Diyos sa ating pong mga buhay, na kung saan po ay Kanya pong nais na ating pong muling sariwain at muli po nating bulay-bulayin ang Kanyang pong salita na tunay nga na nagbibigay sa atin ng kalakasan, kagutuman sa Kanya pong presensya. Amen? Kaya tunay nga po na ating pong pag-aralan po sa umaga po nito, ang salita po niya na nagbitaw po sa ating pong mga buhay, na tunay na kung nasaan po yung mga nawalay na mga anak ng Diyos at muli po nagbabalik sa Kanya pong presensya. Amen? Kaya tunay nga po, unahin po natin dito, sabi niya po dito sa Lucas chapter 15, verse 11 hanggang 32. Sabi niya po dito, kaya tunay nga po na pinamagatan po ito na ang dalawa pong anak. Amen? Kaya sa mundo pong ito ay meron pong dalawang klaseng anak. Amen? Siguro alam niyo naman po yan bilang mga magulang. Alam niyo po na dalawang klaseng anak ang meron po tayo sa ating pong mga anak. Meron pong masunurin at meron pong suwain. Amen? Kaya tunay nga po ay atin pong maunawaan, maintindihan na tunay nga na ito po ay nagbibigay ng kahulugan sa buhay po natin bilang mga anak ng Diyos. Bilang atin pong nag-iisang Ama na nasa langit na Kanya pong tinutukoy sa atin pong mga buhay ang pagiging tapat na mga anak po sa Kanya pong harapan. Amen? Kaya sabi niya po dito, sa 11, sabi niya, Lucas chapter 15 verse 11, sabi niya po dito, sinabi pa ni Jesus may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Ilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na, ito nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon, kaya siya ay nagsimulang maghirap na masukan siya sa isang taga roon. At siya ay pinagtatrabaho nito sa isang buwan, sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo ibilang na lamang ninyo ako sa isa sa inyong mga alila. At siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya at suotan ng singsing at sandalyas. Katayin ninyo ang pinakabangguya at tayo'y kumain at magdiwang sapagkat ang anak ko ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay na wala, ngunit muling natagpuan at sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit anong mayroon at sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinagpatay po ng inyong ama ang pinatabang boya. Dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit, nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan, ngunit sumagot siya,
Inaglilingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito, nalubustay ng inyong kayamanan sa masamang mga babae, pinagpatay pa ninyo siya ng tinatabang buya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling, at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Ano po yung tinutukoy po ng Diyos po dito sa salita po niyang ito na tunay nga po na yung kanyang pong anak na kanyang pong nais na iparating po sa atin na tunay nga po na sa gayon pong kalagayan bilang mga tao, bilang mga anak po ng Diyos sa mundo pong ito, bilang mayroon pong kaalaman sa gayon pong kalagayan. Meron po talagang anak na tunay nga po na kapag sa gayon po na sa paglilingkod po natin sa Diyos, kapag meron po talaga tayo at dumating yung panahon na tayo po sasagana at sumagana, nakalimot po tayo. Kayon po yung naging sanhi na tayo po'y tumalikod. Sa bawat pagtalikod pong iyon, marami po tayong bagay na matututunan. Marami pong consequences na tayo ay haharapin po natin. Ngunit sa kabila po ng ganun pong kalagayan ay sa pagbabalik po natin, tunay nga na lagi po nakahanda po yung ating pong Panginoon. Upang sa gayon po sa pagbabalik po natin, ay tunay nga na parating po siyang nandiyan. Welcome po tayo. Ganun po yung kanya pong pag-welcome sa pagbabalik po natin. Kaya tunay nga po na 2,000 years ago ay tunay nga na kinuha na ng Diyos yung ating pong mga pagkakasala. Siya po yung kumako ng ating pong kasalanan. Kaya ibig sabihin, namuhay po dapat tayo sa mundong ito na bago. Amen? Bagong nilalang, bagong mga tao na walang kasalanan. Na tayo'y malinista. Pero dahil tayo po'y nagkasala pa rin, at tayo gumawa pa rin ng kasalanan, paulit-ulit na gumawa po tayo ng kasalanan, tayo pa rin po ay nagkasala. At tayo pa rin po ay naligaw. Dahil nga po yun sinasabi eh. Mas maganda pa po yung maranasan mo yung walang-wala ka kaysa yung maranasan mong meron ka. Dahil kapag meron ka, hindi ka marunong tumanaw sa iyong ama. Pero kapag ikaw ay walang-wala, ay lagi mong sasandigan ng iyong ama. Amen? Kaya, yun po yung naunawaan ko na parati ko pong sinasabi. Parati ko pong tinatanong sa Lord. Sabi ko, Lord, bakit hindi pantay ang tao sa mundo? Bakit mayroong may kaya? Bakit mayroong mayaman? Mayroong mahirap? Yun po yung Lord ko tinanong sa Lord. Bakit po ganun? Bakit hindi na lang po pantay? At kadalasan po yung mga meron po sa Lord, yung po mga anak po ninyo, yun po yung may mga puso na gustong magbigay, pero sila po yung walang kakayahan na magbigay. Samantalang yung mga wala po sa inyo, sila po yung may kakayahang magbigay, pero wala po silang puso para magbigay. Amen? Yun po yung tinanong ko po sa Lord. Alam niyo po yung pinaunawa sa akin ng Lord, sabi niya po, kung pantay-pantay, nabibigyan ko kayo, at pantay-pantay na magkaroon kayo ng saganang buhay, edi wala na pong mananalig sa akin. Amen? Amen? Yun po yung naunawaan ko sa Lord. Amen? Yun po yung naunawaan ko sa sinasabi niya. Dahil kung lahat po tayo pantay-pantay, at lahat po tayo ay mayroong kakayahan, at parehas po tayo mga mayayaman, ay totoo po, bakit pa po ninyo titingnan ng Diyos? Kung lahat meron na kayo, hindi nyo na kailangan tawagin ng Diyos. Kaya nga po, lagi pong sa loob po ng church at tahanan po ng Diyos, kahit anumang religion, anumang kalagayan, anumang church na meron, pansinin ninyo, mas marami po yung mahirap kaysa mayaman. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Marami po yung mahirap kaysa mayaman. Dahil po yung mga mayaman, hindi na po nila kailangan magpasalamat. Hindi na po nila kailangan magsabi, Lord, salamat po ng ganito. Wala po silang gano'n, wala nga po silang utang na loob eh. Amen? Amen. Pakintabi po sa mga nakakarinig na ating pong masasagasaan. I'm telling the truth because the Bible is the truth. Amen? Amen. Yun po yung totoo. Kaya tunay nga po na kung pumunta ka po sa loob ng simbahan, pumunta ka po sa loob ng simbahan, makikita mo yung mananampalataya. Mas marami po yung mahirap kaysa mayaman. Amen. Dahil po yung mahirap, siya po yung parati pong nagpapakumbaba, siya po yung parati pong higiyak, parati pong hiningin kasi wala po siya. Pero yung mayaman, wala po siyang hiningin kasi lahat nga po nandiyan na po sa kanya. Amen?
Pero bakit po ang Diyos, ang parati niya pong hinihingan ay yung mahirap kaysa mayaman? Kaya dapat nga po yung hinihingan ng Lord, yung may kakayahan, yung mayaman, kasi may kaya siya, mayaman siya eh. Eh samantalang tayo, hinihingan niya, ito lang po yung meron tayo. Ito lang yung kaya natin. Amen. Dahil gusto po ng Lord, kung bakit niya tayo hinihingian, na kahit alam niya ganito lang po yung kalagayan natin, dahil gusto pong makita ng Diyos, na sa gayon pong kalagayan, ay mapagkatiwalaan po tayo. Kung kaya mo ba, na ibigay yung kahit alam mong yun lang ang meron ka? Amen. Kasi kung mayaman ka na, kapag hingian ka na, hindi ka magbibigay. Kasi manghihirayang ka eh. Kasi pag mayaman ka, sinasamba mo in the first place, money, blessing. Pera yung sinisamba mo, hindi ang Diyos. Ganun po ang mga mayayaman. Pero kapag ikaw ay mahirap, talagang sasambahin mo ang Diyos. Kasi alam mo, siya yung sasagot sa pangangailangan mo. Pero pag ikaw mayaman, hindi. Kasi alam mo ang sasagot ng pangangailangan mo, bulsa mo. Yung pitaka mo. Amen? Dahil nga naninindigan ka at dahil nga naniniwala ka sa sarili mong kakayahan, nakalimutan mo yung kakayahan na binigay sa iyo ng Diyos, na hindi naunawaan ng mga mayayaman, na kaya sila pinapayaman ng Diyos. Hindi para angkin lang nila yung yaman nila, hindi para suluhin lang nila, kundi upang ito ibahagi nila. Kanino? Sa mga dukha, sa mga wala. Amen? Doon po yun na nais ng Diyos na ibahagi, hindi po para sarilihin. Ang nangyari po sa tao kapag nagkaroon ay bakit pinaghirapan ko to, akin lang to. Ganun po ang tao eh. Pinaghirapan ko to. Hindi, maghanap kayo ng inyo. Amen? Ganun po yung naging heart ng mga tao. Hindi naman po lahat. May mga tao pa rin naman na mabubuti. Kaya tunay nga, hindi po katulad ng mahirap na kahit alam niyang mahirap na nga siya, yun na nga lang yung kakayahan niya, gusto pa rin niyang ibahagi yung meron siya. Kahit alam niya na yun na lang yung meron siya. Amen? Samantalang, alam niya sa sarili niya kapag binigay ko ito, di wala na. Wala na akong mamaya, wala na akong mabukas. Pero binibigay pa rin niya kasi alam niya, yung ibibigay niyang iyon, alam niya na ibabalik iyon sa kanya ng Diyos. Dahil nga kapag ang isang tao, kapag nagbibigay, kapag ikaw ay tumulong sa iyong kapwa, hindi ka naghihintay ng kapalit. Hindi naghihintay ka ng gatipala sa iyo ng Diyos. Amen? Ganun po yung klase po na pagbibigay. Kaya ito po yung kalagayan po dito sa isang anak na niwaldas niya ang kanya pong ari-arian, kanyang kayamanan na hinanti na binigay ng kanyang ama sa kanya po. Ngayon, winaldas niya po ito at dahil sa pagkawaldas niya, nag-enjoy siya, lumigaya siya, lahat ng kaligayahan ay ginawa niya. Ngunit, nung naubos po iyon, siya po'y bumalik sa kanyang ama. Kaya yun po yung tinutukoy po ng Diyos na sa atin pong mga buhay, na kapag tayo'y nakaranas po ng sagana, yun po ay panandalian lamang. Huwag po nating gawing Diyos, huwag po nating sambahin na meron ako ngayon habang buhay ako ganito. No, panandalian lamang yan. Pinaparanas lamang sa'yo ng Diyos yan. Kapag naubos yan, babalik at babalik ka sa iyong pinanggalingan. Dahil walang mahirap, walang mayaman, lahat po tayo ay nanggaling lamang sa loob. Amen? Tayo ay nanggaling lamang sa Kanya. Kaya wala tayong karapatan na tayo magpalaki sa ating pong Diyos na buhay. Kaya tunay nga na sa gayon pong kalagayan na tinutukoy po ng Diyos po dito, sa Kanya pong anak po dito sa kwento pong ito, sa dalawang anak pong ito na tunay nga na yung isang anak po dito ay nangangahulugan na isang anak na mapanibubuhay anak. Ibig sabihin, nagselos po siya sa madaling salita. Nagtatampo po siya, nagkaroon po siya ng hinaing sa kanyang ama dahil nga sino nga ba ang anak na pinaglilingkuran ng kanyang ama ay tagal niya nga namang pinaglilingkuran ngunit hindi nga ginawa sa kanya ng kanyang ama. Parang tayo po yan, mga anak ng Diyos, dahil tulad po natin sa atin na bilang mananampalataya. Meron pong iba po sa atin na hindi po pare-parehas. Meron po, binibigyan po tayo ng Diyos na may kakayahan na prayer, mag-pray, marunong mag-pray. Meron pong kakayahan na marunong mag-preach, mag-aaral, at meron pong kakayahan na marunong pong kumanta. At meron naman po mga anak niya na walang kakayahan sa kakayahan na meron po yung isa. Kaya nagkakaroon po ng inggit sa puso. Nagkaroon po ng something sa puso na bakit siya binigyan ng Lord ng gano'n, bakit ako hindi? Meron gano'n eh. Aminin man natin kung hindi, meron pong Kristiyano na gano'n. Na sa gayon pong kalagayan na buti pa si gano'n, meron siyang gano'ng alam. Bata lang siya, bakit ako matanda? Wala akong gano'n. Dapat meron din akong gano'n. Meron pong gano'n eh. Hindi po talaga maiwasan yan. Dahil nga po, andyan nga po si Satan.
Kaya yung ganun pong kalagayan na meron po tayo sa dapat po natin maunawaan na hindi po lahat ng bagay ay pantay-pantay. Hindi po lahat ng bagay na meron ng isa ay meron din po tayo. Dahil magkaiba po tayo. Hindi po tayo pare-pareha. Magkaiba po tayo. Yung nga po yung paulit namin sinasabi na magkaiba po tayo ng mga anointing. Magkaiba po tayo ng kaalaman. Merong malalalim na kaalaman, meron din pong mababaw na kaalaman. Kaya sa ganun pong kalagayan, sa kabila na kahit ganun pa man, na kahit ganun lang yung kakayahan mo, ganun lang na meron kang, yun lang yung binigay sa'yo na, magpasalamat ka, magpuli ka. Dahil sa kabila ng ganun, nakikita ng Diyos yung sakripisyo mo. Nakikita ng Diyos yung pagtitiis mo. Na itong anak ko na ito, kahit hindi ko siya binigyan ng ganung kakayahan, pero patuloy siyang sumamba sa akin, patuloy siya naniniwala sa akin. Kaya ano pong gagawin ng Diyos? Gagantimpalaan ka rin niya. Na masigit pa roon sa inaasahan mong gantimpala. Na masigit pa roon sa desire na gusto mo na mangyari sa'yo. Amen? Tingnan niyo nga lang po ako. Hindi po ako nangarap na isang araw maging ganito po ako. Isang araw tatayo po ako, mangangaral po ako. Simpleng pangarap. Simple lang po yung gusto ko sa buhay. Amen? Ang gusto ko lang po maging guro. Gusto ko lang po magturo sa mga bata na wala pong kakayahan ang kanilang mga magulang na magbayad ng tuition, magbayad sa school para sila makapag-aral. Yun po yung munti kong pangarap nung ako po'y bata pa. Dahil ko sinasabi, gusto kong tularan ang aking guro. Gusto kong maging teacher. Dahil nga, danas ko yung hirap. Danas ko yung paano mahirapan, kung paano yung wala kang kakayahan para makapag-aral. Wala kang pangtustos sa sarili mo para makapag-aral. Yun po yung simpleng pangarap ng isa pong katulad ko. Amen? Hindi ko nga po pinangarap na isang araw maging worshiper ako, mag-pray ako. Hindi. Hindi yun ang desire ng puso ko. Isa lang po yung gusto ko. Yun ay mangaral. Ayun ay magturo. Amen? Sa mga estudyante. At isang kapwa ko estudyante, gusto kong tumulong. Amen? Alam niyo po yung ginawa po ng Lord? Isang araw, bigla niya po tayong dinala sa kalagayan na, anak, magturo ka. Sabi niya, anak, ibahagi mo ang salita ko. Katulad nga po ng testimony kanina na narinig ko po sa isang kapatid po natin na yung kanya pong panaginip ay inutusan siya ng Diyos na ipangarap ang magandang balita. Amen. Amen. Alam niyo po ba na naging panaginip ko rin po yun bago po ako naging kuskus. Bago po ako ngayon nangaral sa inyo. Amen? Amen. Dinaan din po ako ng Diyos dyan sa panaginip na yan. Sabi niya, anak, ituro mo ang aking salita. Ipangaral mo ang aking salita sa lahat ng tao. Ipakilala mo ako sa lahat ng tao. Isa lang po sinabi ko, Lord, hindi ko po kaya yun. Dahil nga kumambang ako. Walang po kung alam, wala akong kakayahan. Amen? Kaya po sinabi ko sa Lord. Kasi wala naman po akong alam eh. Maliban na lang po kung bibigyan niya po ako ng kaalaman. Amen? Sabi sa akin ng Lord, anak, huwag kang mangamba. Sundin mo ang sinabi ko, mangaral ko. Sinabi ko muna sa pastor ko noon, sabi ko, pastor, bakit ako putos na nagsis na mangaral? Hindi nga ako marunong. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko sa Bible na ito? Sabi ko talaga yun. Anong gagawin ko sa Bible na ito? Na kahit anong gawin kong basahin ng Bible na ito, wala pong pumapasok sa utak ko. Totoo po yun. Naubos ko lang po yung basahin natin itong Bible na ito, itong librong ito. Wala po akong naiintindihan. Ang alam ko lang, binasa ko lang. Wala nga po nangyari sa akin eh. Sabi ko, paano ba? Paano ako mangaral? Amen? Sabi sa akin ang pastor ko, desire your heart to put God in your life. Gawin mo yung pinag-uutos sa'yo ng Diyos nang walang pagalitangan. Kahit hindi mo alam yung ginagawa mo, gawin mo. Amen? Kaya ginawa ko po. For the first time, nagbigay po ako ng Jesus paper eh. Nagbigay ako ng Jesus paper. Nagbigay ako ngayon eh. Yung nabigyan ko filosopo. Lalaki yun filosopo. Sabi sa akin makakain ba yung binibigay mo sa akin? Makakatulong ba yan? Sabi sa akin. Sabi ko sa kanya, kamangmangan mo naman. Bakit mo naman kakainin? Papel yan. Amen? Bakit mo akong bibigyan yan? Sabi niya. Kaya kita binigyan ito para magkaroon ka ng pagkaunawa na mayroong Diyos sa buhay mo. Hindi mo kailangan maghanap ng kakainin. Ito lang basahin mo. Busog na busog ka na kung maunawaan mo. Yun po yung salitang binitawan ko. Sabi niya, kami bata ka lang, matanda ako. Huwag mo akong pagsabihan ng ganyan. Hindi ka pwedeng magsalita sa akin ng ganyan. Hindi ka pwedeng mangaral sa akin ng ganyan.
dahil matanda ako sa'yo. Yun nga po yung problema dun eh. Matanda po kayo, wala naman kayo kinatandaan. Amen? Yun po talaga sinabi ko. Hindi ko nga inisip kung tama ba yun o mali yung sinabi ko. Basta sinabi ko. Amen? Maya-maya po eh, nakita ko po yung isang bata. Hindi ko po maunawaan kung bakit yung batang yun na nakita ko may pakpak. May pakpak siya. Anghel. Sabi ko eh, ako may ano nang nangyayari sa akin? Ako ba ay nasa tamang bisyo pa? Okay, baka bunga lang ng gutom. Yun yung naiisip ko, bakit nakita ko po iyon. Ay, hindi po ako nagpatinag dun. Talagang, sabi ko, totoo talaga ito nakita ko. Kahit anong gawin ko, talagang yun ang nakikita ko. Eh, sinasabi ko po kayo sa mga kasama ko, eh, hindi daw nila nakikita. Sabi ko, ano ba ito? Ako lang ang nakakita. Wala ka lang akong masandalan na. Masumbungan na. Pero nga akong nakita. Magmumukha ako nitong liar. Sabi ko ganun. Eh, wala namang naniniwala dahil wala nga nakakita. Yun pala ay meron akong special. Amen? Special pala ako. Dahil ako lang yung nakakita. Sabi sa akin ng pastor ko nun eh, special ka. Kasi ikaw yung nakakakita ng mga bagay na hindi namin kayang makita. Talagang ang Diyos ay napakabuti dahil lahat talaga ng tao hindi pantay-pantay. Katulad mo, binigyan ka ng kakayahan na ganun, ako hindi. Eh kung tutusin, pastor ako, dapat ako nakakakita, pero ikaw yung binigyan. Magpasalamat ka. So hindi pa rin po ako nagpatinag, talagang inisip-isip ko po yun, binulay-bulay ko po yun. At talagang dinala ko po yun hanggang sa pag-uwi ko po. Hanggang sa dumating po yung time na sabi ko sa pastor ko, isang araw gusto kong mangaral. Amen? Gusto kong tumayo sa pulpito para ipangaral ang salita po ng Diyos. Amen? Ginawa ko po yun. Talaga naman first time ko pong ginawa yan, talaga namang manginig-ginig po ako. Talagang hindi ko pa maunawaan yung nangyayari po sa akin. Kasi first time talagang yung mic gaganon-ganon yung mic Amen? Sa panginginig ko po nung first time po akong mangaral. Pero sabi ko, isang araw, maging professional akong mangangaral. Mangangaral ako at mangangaral ako. Amen. Hanggang ngayon po, nangaral po ako. Kaya talagang, yun po yung tinutukoy po talaga ng Diyos na talagang hindi bantay-bantay ang kanyang anak na meron pong kakayahan. Kaya, huwag po natin isipin na yung kakayahan ng isa, kung bakit wala po kayo, dahil nga hindi kayo parehas. Dahil kayo ay magkaiba. Dahil sa gayon ba mang kalagayan, lagi mong tatandaan, hindi man kayo parehas ng kakayahan, pero sa harapan ng Diyos, ay pantay-pantay niya kayong iniibig. Amen? Yun po yung parati po natin isipin. Hindi man tayo pantay-pantay na binigyan niya ng kakayahan na meron ng bawat isa. Pero sa kanya pong harapan, sa kanya pong pag-ibig, tayo po'y pantay-pantay. Amen. Amen? Kaya sa gayon pong kalagayan ay tunay nga po na sa pagbabalik po natin sa kanya pong harapan ay tayo po'y napaka-precious. Bakit po napaka-precious? Katulad nga po na sinabi niya nga po dito sa anak na tunay nga po na yung anak po dito na bumalik po sa kanyang ama ay talagang pinagkatay niya pa. Na talagang napakagandang pinagkatay niya pa. Kaya tunay nga pag tayo ay nawalay sa ating ama, kapag tayo po ay bumalik sa ating pong Panginoon, sa ating pong mula po sa ating pagkaligaw, sa ating pong pagbabalik, ay tunay nga na tatanggapin niya po tayo na napaka-precious at napaka-buti sa kanyang pong harap at kagalakan. Actually, lagi lang po naghintay sa atin. Kapag tayo po ay nagkakamali, lagi niya po hinihintay na tayo po muling bumangon at muli po ay lumapit po muli sa kanya. Dahil nga po, siya nga lang po yung tangi na makakasagot po sa atin po at umalalay po sa atin para po sa kanya pong harapan upang gawin po yung kalooban. Kaya talagang napakaganda. Katunay nga na kapag ikaw ay tumalikod, kapag ikaw ay nakabumalik sa ating Diyos na buhay, ay huwag ka nang umalis. Dahil tunay nga na yung pagbabalik mo na yun, ay tunay nga na alam ng Diyos na hindi ka na niya papakawalan. Dahil alam niya, yung kanyang anak na matagal na nawalay, ay muling nagbalik po sa kanyang presensya. Kaya ito po yung tinutukoy po ito na mula po sa atin po mga kapatid na nawala, huwag po natin silang i-judge. Dahil sila po'y nawala. Ang gawin po natin, sabihin po natin, ibaabot po natin sa kanila. Bumalik ka na, sister, brother. Dahil namimiss ka na ng Lord. Gusto ng Lord na muli kang makaliig, muli kang makita. Kaya bumalik ka sa presensya po ng ating Diyos na buhay. Sa pagbabalik mo, isang napakalaking kamay ang naghihintay sa iyo.
nasasalubong sa iyo. Yun po yung ating pong mahal na Panginoon. Amen. Amen? Kaya tunay nga na gano'n lang po yung ating pong gagawin. Huwag po natin silang husgahan na sister. Bay, tumalikod ka na, hindi ka na maliligtas niya. Hindi po ganun. Dahil hindi po ganun yung sinabi ng ating Panginoon. Sinasabi niya po, lahat ng naligaw, hayaan natin silang ibalik sa presensya po ng ating pong Diyos na Diyos. Amen? Kaya punta po tayo doon sa Pedro, sa 1 Pedro chapter 2, verse 29 at 25. Sabi niya po dito, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Amen? Kaya tunay nga po daw po ay tulad daw po ng isang tupang naligaw. Na tunay ko po nasa gayon pong kalagayan ay nanunumbalik sa kanyang pong pastol. Mabalik po tayo sa ating pong Panginoon bilang tagapangalaga ng ating pong mga kaluluwa. Kaya sa gayon pong kalagayan, bumalik po tayo habang may pagkakataon pa. Huwag natin patagalin pa na yung paglayo natin sa Diyos ay tuluyan na tayo mawalay. Amen? Dahil tunay nga po na time is running. Babalik na po yung Lord, kaya huwag natin hintayin na tumagal pa bago pa tayo bumalik. Kaya habang mayroong time, balik na. Kaya kung ikaw ang lalaba, bumangon ka na at bumalik ka na sa ating pong Diyos na buhay. Kaya sabi niya po dito, sabi niya, sa number 3, sabi niya, Isaiah chapter 53 verse 6, sabi niya, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naligaw ng kanya-kanya. Tayo ng lakad. Ngunit pinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan. Tayo ang dapat tumanggap. Amen? Kaya sa gayon daw pong kalagayan, para daw po tayong mga tupang naliligaw na may kanya-kanya pong lakad. Ibig sabihin may kanya-kanyang pinupuntahan. Amen? Totoo po yun, hindi po ba? Dahil tayo, kahit mga anak na po tayo ng Diyos, naliligaw pa rin po tayo. At meron na rin po tayong kanya-kanyang pinatunguhan, kanya-kanya pong pinupuntahan. Yung iba sa atin, kahit nasa tamang landasin na, ay pinipili pa rin po maligaw, napupunta pa rin po doon, napupunta pa rin doon, kung saan po nagpupunta. Upang hanapin po yung kanya pong pagkaligaw. Amen? At dahil po siya'y naligaw, sa gayon pong kalagayan, dapat po ay matutunan niya pong bumalik sa atin pong Panginoon. Sabi niya po dito, ngunit pinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan. Kaparusahang tayo ang dapat na tumanggap. Kaya sa gayon pong kalagayan daw po, yun po sinasabi ko kanina pa na 2,000 years ago, nakinuha na po ng ating Diyos ng buhay yung ating pong mga kasalanan, yung ating pong mga sakit karamdaman. Kaya dapat po tayo po namuhay ng normal, mamuhay po ng walang sakit, walang karamdaman perfecto, at wala pong kasalanan. Dahil nga po, kinuha na nga po ng Diyos yung kaparusahan na dapat po tayo po dapat ang kapatawan. Na tayo po dapat yung makaranas, hindi po yung ating pong Diyos na buhay. Kaya dapat po sa gayon pong kalagayan ay dapat po tayo na tumanaw sa ating Diyos na buhay, magpasalamat. Dahil sa gayon pong kalagayan, siya po yung kumuha ng kasalanan na dapat po sa atin. Amen? Kaya dapat po natin gawin yung mga bagay na dapat na mapasalamatan at maluguran po yung ating pong Panginoon sa mundo ito, sa ating pong mga buhay. Gamitin natin ang ating buhay sa ating pong Diyos na buhay upang mabigyan natin ng gantimpala ang Diyos sa Kanya pong ginawa sa ating pong buhay. Amen? Kaya sabi niya po dito sa 1 Pedro chapter 3 verse 9, sabi niya, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Amen? Kaya sa gayon na pong kalagayan ay talagang binibigyan talaga, totoo po yun, binibigyan po tayo ng Panginoon talaga ng pagkakataon upang tayo po'y muling pong baba, muling po tayong tumuwid ng landas sa gayon pong kalagayan. Tunay nga po na sa gayon pong kalagayan ay talagang hindi siya nagpapabaya sa kanya pong mga pangako sa atin pong mga buhay. Binigyan niya po tayo ng pagkakataon para po magsisi. Kaya, at tumalikod po sa atin pong pagkakasala. Kaya dapat magsisi po tayo. Alam po natin na sa atin pong kalagayan ay nagkasala po tayo. Ngayon pa lamang ay magsisi na po tayo. Hayaan po natin na gawin po natin
Kung alam po natin na tama, na gawin po natin sa ating pong Diyos na buhay. Habang yung pagkakataon na yun ay binigay sa atin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kung sa gayon ay maranasan po natin yung kanya pong pangako na kanya pong sinasabi. Amen? Kaya sa gayon pong kalagayan ay tunay nga po na nais ng Diyos na marating po natin ang ating pong kalagayan sa kanya pong harapan. Kung sa gayon makita natin yung kanya pong pagbabalik sa ating pong mga buhay, isa na po tayong malinis, isa na po tayong kalugod-lugod sa kanya pong harapan. Sakdal, banal. Kaya yun po lang po sinasabi sa inyo, panatiliin niyo po maging sakdal, banal po sa ating Diyos na buhay, na may kalinisan ng ating pong mga buhay, ating pong mga espiritu, mula ulo hanggang talambakan ng ating pong mga buhay. Dahil tunay nga na, sa pagbabalik po ng ating Panginoon, ay gaganapin niya yung kanyang pong paghatol sa bawat buhay po natin sa mundong ito. Kaya isang puso po natin yan, at parati po natin yan na isang puso sa ating pong mga buhay. Dahil tunay nga po na lagi pong nakahanda ang ating Diyos para po sa ating buhay. Sa bawat po nakasala po natin, hingi po natin ang tawad yan. Mula po sa salita, sa gawa, sa kilos, lahat po ng uri, espiritu, kaluluwa na pagkakasala po natin. Tunay nga na agad-agad, huwag po natin hayaan na tumagal pa yan. Dapat po yan ay ilapit na po natin agad yan sa ating pong Diyos na buhay habang mayroon pang panahon. Sa gayon, ay tunay nga na patuloy niyang pinapaalala po sa atin na ang kanya pong pangako ay patuloy niya po ito ibibigay po sa atin. Amen? Kaya sabi niya po dito sa John 3:16, sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa katauhan kaya ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya tunay nga po na itong salita pong ito ay patuloy po natin na ilagay sa ating pong mga puso at isipan. Ang tunay nga po na sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa ating pong buhay ay binigay niya po sa atin ang kanya pong kaisa-isang anak para po tayo ay tubusin at tunay nga tayo ay mabuhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat tayo po'y sumampalataya. Ano po sabi niya dito? Tayo daw po ay sumampalataya upang hindi po tayo mapahamak, kundi magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaya sumampalataya po tayo sa Diyos ng buong buo. Walang labis, walang kulang. Ibigay po natin ito sa Kanya ng buong buo. Huwag po tayong magalinlangan. Meron na tayong mga prayer na hindi nasagot. Huwag po tayong magalinlangan o magagam-agan na mabago yung ating puso dahil hindi po yun nangyari. Kundi sa gayon pong kalagayan ay lalo pa po natin gawin po yung mga bagay na magbigay po ng kagalakan sa ating pong Diyos na buhay. Lalo pa po tayo magpakalalim yung mga bagay na hindi. Tunay nga po, lahat ng bagay ay naaayon po sa Kanya pong kalooban. Kaya tunay nga po na kung ano po yung kalooban niya, ayun po yung masusunod sa ating pong mga buhay. Kaya yun po yung parati po natin gagawin sa ating pong mga buhay sa mundong ito. Huwag po natin hayaan na tayo po'y lulugin, bisitan, kainin, ng buong buo dahil lang po sa ating pong mga pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali sa ating pong Diyos na buhay. Kaya dapat ay panatilihin po natin, sariwain po natin parati ang salita pong ito, ang John 3:16, na tunay nga po na dito po pinapakita sa atin ng Diyos na buhay, na tunay nga po pinakita niya po sa atin kung gaano niya po tayo kamahal, kung gaano niya po tayo inibig, na tunay nga na hindi po natin kayang suklian ang pag-ibig sa iba. Kundi sa pamagitan man lamang ng ating pag-awit, pangaral, pagsamba, pagsunod po ng Kanyang kalooban, ay magantian lamang natin ang Diyos. Amen? Kaya tunay nga na gawin po natin ito ng buo sa ating pong puso. Upang sa gayon ay makita natin na napakabuti ng ating pong Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya sabi niya po dito sa Romans chapter 5 verse 8, sabi niya, ngunit pinantunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Amen? Kaya tunay nga po na totoo po pinatunayan na po sa atin ng Diyos yan, ang Kanyang pag-ibig. Yun nga po yung sinabi ko sa inyo sa John 3:16, na binigay niya nga po yung Kanyang kaisang-isang anak. Upang patunayan lang po sa atin yung Kanyang pong pag-ibig. Ipakita sa atin yung Kanyang pong totoong pag-ibig sa atin pong mga buhay.
Yung namatay po si Kristo sa krus po ng Kalbaryo. Yun po yung pinako po sa krus ng Kalbaryo. Doon po ay pinakita po ng ating pong Diyos ang kanya pong pag-ibig sa ating pong mga buhay. Kaya tunay nga na dapat nga po sa kalagayan po ngayon, dapat po ay hindi na po tayo magkasala pa. Dapat ay hindi na po tayo magkulang pa. Dapat hindi na po tayo magkamali pa. Kundi tayo dapat ay patuloy na sumunod pa ng sumunod sa ating Diyos na buhay sa mundo pong ito. Pagsalay na maranasan po natin yung pinaka-pag-ibig at pinaka-dakila sa lahat ng ating pong buhay, ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya sa gayon pong kalagayan ay patuloy po natin isigaw, patuloy po natin isisigaw sa buong mundo. Yun nga po yung kanya pong awitin na isisigaw sa buong mundo ang kadakilaan mo. Kaya dapat lagi po natin isigaw yun. Lagi niyo pong awitan yun. Patunay nga po na isisigaw po natin na si Kristo ay tunay na napakabuting Diyos. Amen. Sa atin pong mga bay. Napakadakila. Walang katulad, walang kaparis sa buong mundo. Sigaw po natin yan. Huwag po tayong mag-alinlangan na isigaw po natin yan. Dahil tunay nga po na ito po ay karapat-dapat. Ito po ay deserve na ibigay po natin sa ating pong Diyos na buhay. Deserve na